Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, tayo po ay nalapit sa ating Diyos, sasambahin po natin siya. Pero bago po tayo magsimula, mananalangin po muna tayo. Mananalangin po bawat isa tayo po tumayo. Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo po sa amin. Muli pinapaalala mo sa amin na itong araw na ito ay para po sa iyo. Kaya hayaan po, Panginoon, sa linggo na nangyari po sa kayo namin, ibulalas namin ito, sabihin namin niya sa ito. Magpasalamat kami, magpuri kami sa iyo dahil talagang kung bibilangin namin sa aming mga daliri, kulang ang aming mga daliri, ibig sa mga namin, para sabihin sa mga lahat ng kabutihan na pinagkaloob po sa amin. Kaya hayaan po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, may padala namin, masabi namin sa iyo kung gaano ka po katakilan at gaano kami nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na pinagkaloob po sa amin. Muli, hinihingi po kami, Panginoon, kapatawaran sa lahat ng aming nagpapagkakamali. Maaaring sinasadya man o hindi sinasadya. Kaya niyo po, Panginoon, na maging malinis kami sa inyong harapan. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, na yung tanging may malinis sa kamay, malinis sa puso, malinis sa kaisipan, ang mga kasambalaman sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya hayaan po gawin namin itong mga bagay nito na mayroong magpapakumbaba kasi wala naman kami may pagmamalaki sa iyo. Ang masasabi namin, Panginoon, maraming salamat. Salamat kung nagagawin mo sa amin sa umaga ito. Lord, natin, itataas ka po namin. Kung aming sa kadalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready po po tayo po yan ng Panginoon. Ito po po ang pagkakas ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung maraming lang ang tawag na gawin tayo sa mga kami natin, at ito natin ang tawag.
less than you deserve. Though I've been a friend, though my days are few, you gave your life for me, so I'll live my life for you. Like this wind of love, I still my heart as I drop into my King. Here I am, take me as I here I am, give me all for your glory. Here I take me as I Check. Yun. Good morning po. Good morning. Napag-visit ko ng Panginoon. Kaya sa kabila ng mga pinagdaanan po natin itong mga nakarang araw na po, narito po
magpupuri, magpapasalamat sa Kanya. Kaya yung mga bata, tinatawag po natin sumibit sa harapan. At yun po sila yung papanalangin. Kailangan po natin gawin ito palagi para sa kanila. Lalo ngayon, magpapasukan na. So, kailangan natin talaga nilapit sila sa ating Panginoon. Yan, papalabasin na po yan. So, pwede po natin isama yung mga bata po na kahit wala po sila dito, bamitin na lang po natin yung mga pangalan nila. So, yun nga po, no? Iunat po natin mga isang nila. Ito kami lang po natin mga batang ito. Panginoon Jesus, Lord, narito ito Panginoon sa inyong harapan ng mga batang ito. Tinataas namin, nilalapit namin sila sa iyo. Alam namin, Lord, na sa darating na pasukan, marami silang bago na harapin sa kanilang mga buhay, mga matututunan, makikilala, mga kasama Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang inyong patuloy na guidance sa kanila. Ang inyong pag-iingat, magiging karunungan, Panginoon, ang pagkaroon ng mga sa bawat sa kanila. Lord, i-bless nyo rin kanilang mga magulang, Lord, na upang ma-provide yung mga kakailangan ng mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Lord, maraming salamat. Kailangan namin, Lord, sa buong taon, kasamahan mo sila, ikaw ang patuloy na mag-bless sa bawat sa kanilang Panginoon. At magiging matagumpay sila, matatapos sila, Panginoon, ng lahat ng kanilang kailangan gawin sa pamamagitan niyo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. So ngayon po, itatawag po tayo sa ating prayer poly na binata na naman yata. Bago po ay po ating makalaw tayo po muli magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya sa atin. Tayo po ba't pagdating pumigit ng manalangin. Panginoon, nagpapasalamat nga po kami, Lord. Lord, alam namin na naging mahirap yung mga araw na nakaraan para sa amin, sa mga pangyayari, Panginoon, sa bagyo, kaya sa mga aming experience. Pero Lord, na alam namin, Lord, na napakabuti mo. In spite sa lahat ng bagay na yun, narito pa rin kami, pinagpapala mo, binibigay mo, Lord, na aming pangailangan. Kaya Lord, hiyaan mo sa mga oras na ito, maibalik namin siya, Panginoon, papuri, pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay. Maging maligaya kami, masaya kami, Panginoon, sa gawain ito dahil alam namin, Lord, na maipapakita namin ang aming katapatan sa iyo. Kaya Lord, pagpalain ng mga oras na ito, maging bawat sila piin ng maliligo, lalong-lalo, Lord, tagapagingin ito. Alam namin, Lord, ikaw mapupurihan, maitataas sa mga bagay na ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tayo po sa ating mga announcements. Yung, yun nga po, suggestion, prayer requests, and concerns, at mga appreciation, pwede niyo po yung i-send sa ating email, which is yung pateros.church@gmail.com. Yun po. At yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church, at ang ating group, yung PEC Pogi and Reganda. Yun po. So yan po, dyan po mga nagpo-post yung ating group po. At meron pa tayong mga birthday celebrants from July 28, August 3, August 24. Pati po natin mga kapatid. Unang-una po, si Reynaldo Gamboa Jr. si Matt William. Si birthday, si Asan Cabusora. Ay, yun po. Si Ernie Day Pate. Wala silang dito. Lapit na dito po siya. Si Audrey Tamayo, July 31. Si Gary Tamayo, August 1. Wala na po. So yun, happy birthday po ngayon sa ating mga kapatid na mag-celebrate na kanilang mga birthday. Kung wala na po, ay si Pastor mag-announce yung nangyari po kahapon sa mga kabataan po. So, kaya na po, tatawagin ko natin Pastor para sa mensahe. Palakpakan po natin ang ating Pastor Robin Glass. Si Don. Kaya pala. Sorry po, din-inform. So, tawagin ko natin kapatid. Kapatid Don Miguel. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning. Nung pong nakaraang linggo, diniscuss po ng ating pastor yung kung sino nakakatanda sa inyo, no? Kung ilan o ano yung mga maaaring maging dahilan upang tayo magkasala. Sino nakakatanda dito? O ano ba yung mga sanhi upang magkasala ang ibang tao dahil sa atin? So, ilan po sa mga tinukoy dyan ay yung ating mga kamay, yan, kung nasa Mark 9:43 to 44, ating mga paa, sa verse 45 to 46, at ang ating mga mata, sa 47 to 48.
Ilang beses din pong inulit o binanggit sa Mark 9, dyan sa verses 44, 46, and 48, yung pong tungkol sa impyerno. Okay po. So sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay masasabi ko na quote-unquote controversial. Ayan. O sa iba, ito ay may tuturing na napapanahon, sabi naman ng iba. Kaya nakakapat lamang na lagi po tayong mayroong nakahanda na, sige, pang-take down ng ating mga notes dahil napakahalaga na makapture po natin yung mga detalye ng pag-uusapan natin sa umagang ito bilang parte rin po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So as usual, ako po ay bukas sa anumang mga katanungan pagkatapos po ng ating mensahe. So atin pong dadaanan yung nakasulat sa Mark chapter 10, verses 1 hanggang 12 na tumutukoy sa usapin ng divorce o paghihiwalay ng mag-asawa. Ngunit, tulad ng mga nakaraang mensahe natin, atin pong susuriin ang usapin ito batay sa ano ba yung nakasaad sa Biblia o sa salita ng Diyos. So, we will be objective, yet we will be biblical. So ang ating discussion ay hindi nakabatay lamang sa pakiramdam o sa ating mga personal feelings o sa ating mga pansariling karanasan o pansariling opinion lamang natin, kundi ang ating panuntunan ay kung ano po yung nakasaad sa Biblia o sa salita ng Diyos. Okay po? Doon po tayo magpo-focus. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa kalayaan na makapagbasa, makapag-aral at makapagbahagi ng iyong salita. Pagkalooban niyo po kami ng kahandaan sa pakikinig at isipan na interesado at may sigasig na matuto. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami na harapin ng buong kahandaan at katapatan ang usaping aming tatalakayin sa umagang ito. Gaano man ka-controversial o sensitibo ito para sa iba, ayon sa panuntunan at patnubay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Okay, so magandang umaga po ulit sa bawat isa. Morning. So, sino po dito ang may dalang Biblia? Okay, it can be either hardbound, it can be yung sa ating mga mobile apps. Okay lang po yan. So, pwede po bang pumunta tayo sa Book of Mark, chapter 10. So, Mark, chapter 10. Doon po sa unang-unang portion. So, sino po sa inyo ang nakapansin dun sa title? Bago yung unang verse. So, yung mga ibang Bible, may ganyan, may mga title. So, ano yung title na nababasa dyan? Divorce. Kahit sa ibang mga translation, tinignan ko din, ang nakalagay na title doon is divorce. So, dali ha? Bakit kaya nabanggit ang tungkol dito sa Biblia? So, isang maganda dahilan po dyan ay dahil nais bigyang diin ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan at kabanalan ng kasal. Sa puyan o ng pag-iisang dibdib ng isang babae at isang lalaki. Ngunit, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang panuntunan tungkol sa diborsyo. So, iba yung approach ng ating Panginoong Hesus. Okay. So, the approach may be different, sabi ko nga, but still, the approach is effective. Malalaman po natin mamaya as we go along sa ating message. So, magbibigay po ako ng ilang guidelines to provide context. Mahalaga po ng konteksto para alam po natin kung ano yung topic, ano yung scope ng topic na pinag-uusapan po natin at para hindi tayo mapunta kung saan-saan. Okay, so magbibigay po ako ng ilang guidelines to provide context sa pag-uusapan po natin sa umagang ito tungkol sa usapin ng divorce o paghiwalay ng mag-asawa. Unang-una sa ating konteksto, our topic covers
those who are legally married. Okay po yan, maliwanag po yan, no? Second, our topic covers biological male and female couples. So, dapat maliwanag po yan, ha? Habang tayo nag-usap. At pangatlo, it is important na kaya nating tignan yung ilang mga sitwasyon na ating babasahin base sa pananaw o perspective ng isang Israelita o Hudyo nung panahon na yon. Kailan ba yung panahon na yon? Ito ay nung 1st century. Kung nabasa po tayo ng New Testament, ang mga pangyayari dyan ay mga pangyayari noong unang siglo. Okay po yan. So, kaya hayaan niyo po akong basahin ng buong passage sa umagang ito na nasa Mark 10, verses 1 to 12. Then, tsaka po natin hihimayin yung bawat talata nito. Okay, so magsimula po tayo. Mark 10, verse 1 hanggang 12. Sa New American Standard Bible, 1995 version. Sabi dyan, getting up, he went from there to the region of Judea and beyond the Jordan. Crowds gathered around him again, and according to his custom, he once more began to teach them. Jesus continued dito. Some Pharisees came up to Jesus, testing him, and began to question him whether it was lawful for a man to divorce a wife. Next po. And he answered and said to them, what did Moses command you? They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. But Jesus said to them, because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. Next. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. In the house, the disciples began questioning him about this again. And he said to them, whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she herself divorces her husband and marries another man, she is committing adultery. Okay, so mag-umpisa po tayo dun sa verse number 1. Sabi dyan, getting up, he went from there to the region of Judea and beyond the Jordan. Crowds gathered around him again, and according to his custom, he once more began to teach them. Sa tuwing binabasa po natin ang Book of Mark, o kahit yung mga ibang mga libro o book sa Bible, mahalaga na inaalam din natin yung mga lugar na pinupuntahan ng ating Panginoong Jesus during His ministry dito po sa earth. Saan ba siya nanggaling? Saan ba siya pupunta? Ito po ay para mas ma-picture out natin yung actual na pangyayari dun sa binabasa natin. So, ang unang tanong, saan nga ba nanggaling at saan ba papunta ang ating Panginoong Jesus in relation dun sa binasa nating Bible passage? Ito po ay makikita natin dun sa previous chapter, sa chapter 9 ng Mark. Dito sinabi kung ano yung kanyang pinanggalingan. Sabi diyan, they came to Capernaum. And when he was in the house, he began to question them, what were you discussing on the way? Ang Capernaum ay tinuturing na pangalawang tahanan o hometown ng ating Panginoong Jesus. After, ano ba yung kanyang hometown? Nazareth. Tama po. Ito rin ang lugar kung saan niya tinawag sila Peter, Andrew, at Matthew. So, malaki ang significance ng lugar ng Capernaum. Lalo na kapag binabasa natin Biblia. So, next question. Kung siya ay galing sa Capernaum, saan naman specifically papunta ang ating Panginoong Jesus? Kung titignan po natin ang Book of Mark, madalas dyan pinapakita yung paglalakbay ng ating Panginoong Jesus. So, eto, kung Capernaum, saan ba siya papunta? So, yan naman po ay mababasa natin sa Mark 10:46. Sabi diyan, then they came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. Okay. So, nais ko lang pong magpaalala, no?
na since tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, and as we go deeper sa ating pag-aaral sa nilalaman ng Biblia, meron po tayong mga madadaanan na ganyan. Madami po. And mahalaga din po na meron tayong alam with regards to geography, with regards to history, with regards to ethics nung panahon na yon. Katulad nga sinabi ko kanina, no? Kailan nangyari ang mga pangyayari ito? Unang siglo. So may pagkakaiba sa political climate, sa kultura ng mga tao, dun sa mga lugar, may mga nagbago na. So mahalaga po na atin din po dinadaanan yan para mas maunawaan natin yung konteksto ng ating binabasa. Okay, so in relation po sa geography, para lang po maliwanag sa atin, no? Balikan po natin yung mapa ng Israel. Ito po na-discuss ko na po sa previous message ko to, no? So, mapapansin natin, ang Capernaum ay nasa rehiyon ng Galilee sa itaas, dun sa may taas, yung may pula. Again, ano yung tatlong major regions ng ancient Israel? We have Galilee, we have Samaria, and we have Judea. Okay, so ang Capernaum ay nasa Galilee, rehiyon ng Galilee. At ang Jericho ay nasa ibaba, malapit sa Jerusalem. Okay, so that is around, kung tatansyahin natin, 137 to 142 kilometers ang layo niyan. At kung itatranslate po natin yan sa panahon natin ngayon, that is from Pateros hanggang Calatagan o hanggang Laia, Batangas. So yan po yung layo nung, balikan natin, sige, dun muna tayo, ng Capernaum to Jericho o Jericho to Capernaum. So yan po yung karaniwang distansya na nilalakad at nilalakbay ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga disipulo. Layo, no? Kaya usually it would take them 1 day, 2 days para makarating from point to point pag sila ay nagmi-minister. Specifically, kapag sila ay papunta from Galilee to Judea o Judea to Galilee. Yan po. So, ano naman yung sinasabi sa verse 1 na sabi doon sa verse 1, to the region of Judea and beyond the Jordan. Okay. Yan na po. So, ano ba yung lugar na tinutukoy dyan? Next slide tayo. Ayan. Yun po yung lugar ng Perea. Okay. So, meron pong something significant dito sa route o sa ruta na to. Kung titignan po natin yung may dash na pula. So, that is from Galilee to Judea. Pero bakit sila, imbis na kasi, di ba ano ba, the shortest path is a straight line. So, kung ako'y papunta dito, palabas, saan ang pinakamabilis na daan ko? Diretsuhin ko. Hindi naman para umikot pa ako o magpaganon-ganon pa ako para makarating lang ako dun sa labas, di ba? The same way, kapag naglalakbay from Galilee to Judea, what is the shortest path? Dumaan sila ng Samaria, di ba? Pero bakit hindi sila dumadaan ng Samaria? Alam naman ng karamihan natin, no? Kasi ang mga Hudyo ay may hindi magandang relasyon sa mga Samaritans o yung mga nakatira sa Samaria. Kaya ang ginagawa nila, dito sila sa right side, binabagtas nila yung Jordan River. So kung papunta sila kung Galilee to Judea, sa right side, babagtasin nila yung, lalagpas sila ng Jordan River, doon sila maglalakad. At kung papunta naman sila kung Judea to Galilee, pabalik, ganun pa rin. So punta dito, sa may bandang Jericho, at babagtasin nila yung Jordan River. So ganyan po yung nagiging common na ruta ng mga Hudyo to and from Galilee and Judea. Dahil again, hindi sila okay sa mga Samaritano. Pero, bakit? Nabanggit na po ng ating pastor yung mga reason natin, no? Kasi yung mga Hudyo, tinuturing nila yung mga Samaritans o mamamayan ng Samaria na half-breed. So, hindi sila yung mga pure na mga Israelites o mga Jews. Sila ay nagmula sa intermarriage ng mga Hudyo at ng mga ibang lahi o ng ibang mga hentil o ng ibang mga pagano. Nung panahon ng Israel ay sinakop ng mga Assyrians o historian.
Ayan. So, yun po yung resulta ng intermarriage between the Jews and yung ibang mga lahi. So, ito po yung nangyari nung panahon ni Haring Shalmaneser V ng Assyria. Okay, mababasa po natin yan sa 2 Kings 17:24. Sabi diyan, the king of Assyria brought people from Babylon, Kuta, Ava, Hamath, and Sepharvaim, and settled them in the towns of Samaria to replace the Israelites. They took over Samaria and lived in its towns. Siyempre, obviously, kung sila ay nabuhay o doon sila namuhay, doon sa lugar ng Samaria, siyempre, doon din sila magkakaroon ng asawa, anak, at dadami. So, logical naman yon na pangyayari. So, bukod sa ang mga Samaritans ay sangkot, eto pa, malalim to hidwaan between Samaritans and Jews. Dadaan ko lang po Okay, bakit? Nung panahon na nire-rebuild yung templo ng Jerusalem, kasi nanggaling sa Babylon, di ba, na-exile yung mga Israelites papunta ng Babylon at pinabalik na sila sa Jerusalem after 70 years. So, nire-rebuild na nila yung temple. Sino yung mga nag-oppose dun sa pagbuo o pag-rebuild o pag-renovate ng templo ng Jerusalem? Isa doon yung mga Samaritans. Kaya matindi talaga ang hidwaan nitong dalawang ethnic race na ito. Ano pa, yung mga difference between Samaritans and Jews kung kaya meron silang animosity. Ito, dalawa. The place of worship of the Samaritans, meaning yung templo nila, is in Mount Gerizim and not in Jerusalem. Okay, so yung mga Hudyo, alam natin sa Jerusalem sila nagsumasamba, di ba, yung sa temple doon. Pero ito, may ibang lugar itong mga Samaritans. Pero sabi na kasaysayan, nasira o sinira ng mga Hudyo itong templo ng mga Samaritans during the Maccabean Revolt. Okay. So, hindi talaga maganda yung kanilang history. Pangalawa, the Samaritans accept only the first 5 books of the Old Testament. So, sa atin, meron tayong 39, di ba, sa ating translation. Sa mga Hebrews o mga Jews, ang kanilang Bible, yung Old Testament o yung Hebrew Bible, meron itong 24 na books. Pero kasi, kaya 24 books at hindi 39 kasi may mga na doon, ginuupo. Kunwari, yung First Kings, isa na lang yon, yung mga minor prophets, isa na lang yon. Anyway, out of 24 books ng Hebrew Bible, 5 lang doon ang tinatanggap ng mga Samaritans. Yun lang yung kanilang ina-acknowledge. Yun lang yung accepted nila. Tapos, ito pa, they don't accept or they reject the New Testament. So, iba talaga yung religion, yung faith nitong mga Samaritans. Kaya talagang hindi sila magkakasundo ng mga Hudyo. Okay, so yan po yung background kung bakit napakatindi ng kanilang hidwaan. So, moving forward po. Ito po, dagdag ko lang po bagamat there is a misconception na kapag ang isang tao, anong tawag doon sa isang tao na gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa? He is a good, di ba yan yung lagi natin naririnig na, uy, ang bait naman ito, good Samaritan. Hindi inaasahan, tinulungan niya yung isang nangangailangan, may good Samaritan na naman. Yun yung lagi natin naririnig. Pero ang tunay na konteksto o kahulugan ng istorya ng good Samaritan ay upang ipaalam ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na pakikipagkapwa o pagmamalasakit ay hindi lamang para dun sa mga malalapit sa atin o sa mga kauri natin, kundi pati dun sa itinuturing natin na hindi natin quote-unquote kauri o kalahi, maging dun sa ating mga tinuturing na kaaway o yung mga may hindi tayo maayos na relasyon. Yan po ang konteksto ng istorya ng Good Samaritan. Yan po ang biblical context ng Good Samaritan na istorya. So, moving forward, ito na po, basahin po natin yung verse 2 hanggang 4. Sabi sa Mark 10, 2-4, some Pharisees came to Jesus, testing him, and began to question him whether it was lawful for a man to divorce a wife.
And he answered and said to them, "What did Moses command you?" They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away." Meron pong background, ito na naman tayo. Meron pong background o istorya sa likod nito kung bakit ito yung naging katanungan ng mga Pariseo sa ating Panginoong Hesus. Ano yung tanong nila? Na kung naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Yun yung tanong nila sa ating Panginoong Hesus. No? Pero may background pala yan kung bakit yan yung tanong nila. Hindi yan out of the blue na naisip nila, uy, tanong kaya natin kay Jesus, eto, subukan kaya natin na walang ibig sabihin yung tanong niya. Hindi po. Noong panahon po na yon, eto na po yan. Meron pong malaking usapin o pagtatalo tungkol sa topic ng marriage at divorce sa mga Hudyo. Meron silang nagdedebatihan. May dalawang umiiral na sistema ng paniniwala o yung tinatawag na school of thought ng panahon na yon na ipinangalan sa dalawang kilalang rabbi. Ano po yung rabbi? Yung mga rabbi, sila po yung mga these are religious leaders and teachers. Okay, yun po yung mga rabbi. So, Jewish religious leader and teacher. So, meron pong dalawang kilalang rabbi nung panahon na yon, si Rabbi Hillel at si Rabbi Shammai. Bagamat maraming mga katuruan kung saan sila ay nagkakatugma, meron din naman mga hindi pagkakatugma sa ilan nilang mga aral. Ganyan, di ba? Pag sinabi rabbi ka, matalino, maalam sa batas, sa salita ng Diyos, sila yung laging kinukonsulta ng mga Hudyo regarding sa mga usapin tungkol sa mga batas. Okay, at sa pananampalataya. So, si Rabbi Hillel at si Rabbi Shammai. So, sabi ko nga, no? Dito po nagmula ang pagkakaroon ng dalawang pangkat ng mga Hudyo. Yung mga umaayon sa katuruan ni Hillel at yung mga umaayon sa katuruan ni Shammai. So, medyo nagkaroon ng faksyon, no? Nahati sa dalawang grupo base sa kanilang paniniwala o katuruan. So, yung isa, yun yung naging school or house of Hillel, at yung isa naman, yun yung naging school or house of Shammai. So, itong dalawang grupo na to, madalas po ito nagkakaroon ng debate sa iba't ibang mga issue. Ilan nga dyan yung mga usapin na may kaugnayan sa sabat, sa marriage, at sa divorce. Ayun, dun pala. Yung pala yung pinanggalingan ng tanong, no? Meron palang pagtatalo. So, nung panahon na yun, ang hot topic na pinagdedebatihan nila ay kung kailan ba nagiging marapat ang divorce o pakikipaghiwalay sa asawa. Isa po yung hot topic nung panahon na yun. At ang usapin ito ay umiikot sa nakasulat sa Deuteronomy chapter 24. Verses 1 to 4. Noon po available naman na yung karamihan sa mga Old Testament na mga books o mga scrolls. So meron silang pinagbabasihan, yung nasa Deuteronomy 24, 1 to 4. So mahalaga po na habang binabasa po natin ang passage na ito, ipalagay din po natin na tayo ay isang Hudyo na nabubuhay ng panahon na yun. Okay? Kasi pag tinignan natin ito sa konteksto ng modern times, baka hindi natin maunawa ang mabuti. So tingnan po natin, sabi sa Deuteronomy 24, 1 to 4, ito po yung kanilang proof text na pinagtatalunan. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her. Okay, hinighlight ko yan ha. And he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand, and sends her out from his house. And she leaves his house and goes and becomes another man's wife. And if the latter husband turns against her and writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter husband dies
who took her to be his wife. Ano? Then her former husband, yun na unang asawa, who sent her away is not allowed to take her again to be his wife. Hindi pala pwede. Since she has been defiled, for that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God gives you as an inheritance. Okay. So, ito po yung bottom line. Ang tingin ng mga tagasunod ni Hillel at Shammai ay sinasabi dun sa passage, specifically dun sa verse 1, kung kailan ba nagiging marapat ang makipaghiwalay sa asawa. Yun yung kanilang understanding ng verse na yon. Kaya nga ang nagiging sentro ng kanilang pagtatalo ay yung nakasulat sa verse 1. Balikan nga natin verse 1. Sige. Yan. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her. Okay, dyan muna. Yan, yung naka-highlight. Because he has found some indecency in her. And they both agree, Shammai and Hillel, na ito yung key phrase na dapat nilang pagtuunan. So, ano ba yung tinutukoy dito na some indecency? Indecency meaning hindi ka aya-aya. Pwedeng nakakabastos o kabastusan. Yon. So, dito po nagsimula nga yung split o pagkakaiba ng pananaw ng dalawang grupo. Okay, ganito. Sa grupo ni Shammai, ang definition ng salitang indecency equals sexual appropriateness. Para sa grupo ni Shammai, indecency or example of indecency is adultery. Ayan. But it can go as far as sa isang babae na palakad-lakad, isang babae na in-expose ang kanyang sarili, ang isang babae na magulo ang buhok at nakalitaw ang kanyang balikat o braso. Para sa kanila, indecent na pala yun. Bakit? Kasi sa panahon nila, ang ganong gawi ng isang babae is a sign o symbol na ginagawa ng mga prostitutes nung panahon na yon. To signify o para sabihin sa mga kalalakihan, hoy, available ako. Ganun pala sa kultura nila, no? Kapag naka-expose yung babae, nandyan, nakikita ang karamihan, tapos yung buhok niya magulo, tapos nga, yung kanyang braso ay nakalitaw. No pala sa kanilang kultura in terms of morality, yung ganun. So, para sa grupo ng Shammai, it is considered as indecency. Okay. And kapag ang isang babaeng may asawa ay may kasamang ibang lalaki at sila lamang ang nasa lugar na yun, yun ay maituturing na isang issue din ng indecency. So, mahigpit. Para sa mga Shammites, hindi. Dapat maging objective tayo sa ating definition ng salitang indecency. So, yan yung take ng mga Shemites. So, may pagka-stricto, may pagka-specific sila. At ang focus nila ay nakatuon dun sa salitang indecency. Okay. So, in a way, objective po yung approach ng mga Shemites. Dito naman sa grupo ni Hillel, they focus on the word some. Kung babalikan natin, no, dun sa verse 1, binanggit doon, some indecency. So, itong mga Shemites, dun sila sa indecency, yung mga Hillel, dito sila sa some. As in, pag sinabi daw some, it means some indecency in her. They also translate it as indecency in her in anything. Okay. So, ang focus ng mga Hillelites ay yung salitang some or anything. Magkaiba yun. Shammai, strict, yung mga Hillel, parang hindi sila ganon. So, kung ipaparaphrase natin ito, this could mean if you found indecency in her in anything, yun yung sa kanila. So, you can divorce her for anything if you find that indecent. Medyo nakakatakot, no?
So dito natin makikita kung paano nila ginawang napaka-loose o napaka-convenient para sa kanila to divorce someone nung panahon na yon. Yung mga sumusunod kay Hillel. So unlike the Shemites, more on subjective itong mga Hillelites. Yan. Meron po ang table dyan. Yun. Shammai, the focus is on the word indecency. Hillel, the focus is on the word some. Shammai, specific and in a way objective approach. Hillel, loose and subjective approach. Sa mga Hudyo, meron po silang tinatawag na o meron silang sinusunod na isang libro o collection of books. Tayo, meron tayong yung ating Biblia, di ba? Composed of 66 books, the New and the Old Testament. Sa mga Hudyo, meron po silang tinatawag na Talmud. Ayan. So, ito po yung kanilang central text. So, it contains a collection of Jewish laws and tradition. Yung Talmud ng mga Hudyo, meron po itong dalawang major parts. So, kung tayo, meron tayong Old Testament, meron tayong New Testament. Ito pong Talmud, meron itong tinatawag na, sige, next natin. Mishnah tsaka Gemara. Okay. So, yung Mishnah is a collection of Jewish oral laws. Jewish oral laws. Okay. Ayon po sa mga Hudyo, maliban dun sa mga panuntunan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Alam natin yan, no? Yung Mosaic Law. So, ito ibinigay ng Diyos kay Moses habang siya ay nasa bundok ng Sinai at ito'y kanyang isinulat. Okay. Para sa mga Hudyo, o ayon sa mga Hudyo, meron pa daw mga unwritten laws. Ang tawag nila doon, oral laws, na bukod dun sa sinulat ni Moses ay pinagpasa-pasa from generation to generation by word of mouth. So later on, itong mga oral laws na ito ay kinompile at sinulat dun sa tinatawag na Mishnah, na isa sa mga batayan ng mga Hudyo. So yung Gemara naman, it is a collection ng mga commentaries about the Mishnah or the Jewish faith and practices. Commentaries meaning pag pinasa mo yung Gemara, karamihan ng mababasa mo doon ay sabi ni Rabbi ganito, sabi ni Rabbi ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Mga komentaryo lang doon sa nilalaman ng Mishnah. Okay. Bakit ko po binanggit ito? This is to prove na ito pong topic ng divorce is something that is highly contested between the Jews. Meron pong portion ng debate sa pagitan ng mga Makashamay and Makahilel na na-document. Uy, ito, para patunayan po natin na talagang ito ay isang issue at hindi ito isang pauso lang na usapin. So, yung debate nila touches on Deuteronomy 24 at ito'y mababasa dun sa Mishnah, dun sa section of Gittin 9:10. Sabi po dyan, the house of Shammai say a man should divorce his wife only because he has found grounds for it in unchastity, meaning indecency. Since it is said, because he is found in her indecency in anything, consistent, no? Yung mga Shammai, dun sila nakafocus sa salitang indecency. Ito naman. And the house of Hillel say, even if she spoiled his dish, since it is said, because he has found in her indecency in anything. Okay, so consistent. Ang sinasabi ng mga Hillel, hindi, anything. Anything na sa tingin nila ay indecent, pwede lang i-divorce yung kanilang asawang babae. And sa letter E, panlima, sabi ng isang rabbi, si Akiba, even if he found someone else prettier than she, since it is said, and it should be if she found no favor in his eyes. Aba, ginatungan pa niya yung sinasabi ng mga Hillelites. So, ito yung isa sa mga documented instances sa Mishnah kung saan pinag-usapan o pinagdebatihan itong issue ng divorce. Ano ba? Kapag may nakita ka bang indecency in terms of adultery or something na panuntunan na stricto, o pwede mong i-divorce ng iyong asawa because meron ka lang nakita na anything na sa tingin mo ay pwede nang i-treat as indecency. Ito pa rin yung issue. So, bagamat dito po natin makikita na pareho yung kanilang ginamit na reference. Ano yung reference verse nila? Deuteronomy 24:1. O biblical naman, no? Nag-refer sila sa Old Testament. Magkaiba naman ang kanilang in-emphasize na salita. Okay.
So, sabi ko nga, ito yung debate na namamayagpag o maugong ng ating Panginoon ay nasa katawan tao doing His earthly ministry. And, ito nakakalungkot po ng panahon na yon. Yung prinsipyo po ng School of Hillel, yung loose, yung convenient, yung subjective, ito yung liberal na approach, yung po yung common way ng mga tao ng panahon na yun when it comes to divorce. Nakakalungkot, no? Yan po ay naitala ng dalawang ancient historians, si Philo at Josephus. So nakasulat po yan. Okay, going back, verse 2 to 4. Some Pharisees came up to Jesus, testing him, and began to question him whether it was lawful for a man to divorce a wife. And he answered and said to them, "What did Moses command you?" Ano ba ang inutos sa inyo ni Moses? Ito yung sagot ng ating Panginoon Jesus. Sabi nila, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. Yun yung inutusan na, no? Sumulat, in the form of certificate of divorce, ibigay sa babae at paalisin yung babae sa tahanan. Yun yung ibig sabihin nun. Isa sa mga popular na view during that time is that it is the right nung panahon na yun, it is a right of a husband to divorce his wife for any reason they want. Ito yung prevailing nga. Especially kung babasahin natin yung verse 2 to 4. But wait, ito na. Hindi ito yung nais ng ating Panginoong Jesus. In fact, it is something that Jesus absolutely rejects. Kung akala ng mga Shammaites at Hillelites na mga Pariseyo na nagtanong na aayon o sasagot ang ating Panginoong Jesus ayon sa gusto nilang marinig, nagkakamali sila. It is something that Jesus rejects, which mentions divorce. You cannot just, divorcing someone just for any reason. No, 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 sabi ng ating Panginoong Jesus. You cannot just divorce somebody for whatever reason you want. And divorce is not a right of a man. Hindi ito karapatan ng isang lalaki. Dagdagan po natin yan. Jesus knows the danger of this divorce thing kapag ito'y inabuso. Kaya He never defined it as a person's right. Tama naman, no? It may be subject to abuse. Lalo na ng panahon na yun. Ito rin ang magiging laman ng mga susunod niyang pananalita when he talks about adultery. The context is, when you divorce someone for just any reason that you want, and then you got married, then that is adultery. Okay? It's not that Jesus is opposed to any and every possible divorce. Meron pong mga exceptions. Example, kung life-threatening situations, ba't hindi ka naman lalayo sa asawa mo? Tinutuwa ka na ng baril, tinutuwa ka na ng patalim, binubugbog ka na, inabandona na kayo, inabayaan na kayo, wala nang pakialam sa inyo. Hindi ka pa magagawa ng paraan? Well, it's an exception. Dapat maliwanag lang sa atin yun. Kapag life-threatening, extreme situations, then you can live o lumayo sa iyong asawa. Bakit? Mamamatay ka na nga. Baka mamatay pa yung mga anak mo, madamay pa. Pero, again, it is an exception. Okay? Hindi po yun yung norm. Hindi po yun yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kundi, Jesus is opposed sa pag-iwalay ng mag-asawa because of any reason lang. Wala lang. Gusto ko lang hiwalayin yung asawa ko. Hindi ko type yung kanyang pagluluto. Hindi ko type yung kanyang itsura. Hindi siya sexy. Hindi na joyful ang samahan namin. Hindi na ako happy. Ayoko nga. Gusto ko naman ng iba. Hindi. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi. Okay. So, sa Matthew 19:3, mababasa natin na may pagkakapareho
yung statement ng mga Pariseo sa paniniwala ng mga tagasunod ni Hillel. Okay, ang ating verse is nasa Mark tayo, yung primary. Pero tingnan natin sa ibang books. Dito sa Matthew naman. Sabi diyan, some Pharisees came to Jesus, testing him. Ito na. Testing him and asking, is it lawful for any man to divorce his wife for any reason at all? Ang tanong, ito bang pinasa natin verse sa Matthew 19 is the same conversation dun sa Mark 10 regarding divorce? Pareho ba to? Pareho ba sila ng tinutukoy? Pareho ba sila ng konteksto? The answer is yes. Kung babalikan natin yung passage dun sa naging paglalakbay o travel details ng ating Panginoong Yesus, mapapatunayan natin na parallel, no? That these are parallel verses, parallel Bible passages. Kaya kung naalala ko po, nyo po, kanina binabanggit ko po, na mahalaga na inaalam din natin kung saan ang galing at saan papunta ang ating Panginoong Yesus as we read the Bible. So, basahin po natin yung Matthew 19 to prove na this is the same event na binabanggit sa Mark 10. Okay, patunayan po natin yan. Sige. Mark 19, 1-3. When Jesus has finished this word, sige. Tignan natin. Yan. He departed from Galilee and came saan? Into the region of Judea beyond the Jordan. Okay, so matalas pa naman ang memory natin, no? Nabanggit ko kanina, nung nakita niyo yung mapa kanina, di ba? Yung Jordan River, yung kanilang ruta. It's the same. Yung sinabi sa Mark 10, yun din yung sinabi sa Mark 19. And large crowds followed him, and he healed them there. Some Pharisees came to Jesus, testing him and asking, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Isa pa pong bagay to support the claim na yung tinutukoy sa Mark 10 is yun din yung tinutukoy sa Matthew 19 is madalas po si Matthew ay may mga istorya na kapareho ng mga tinukoy ni Mark. Anong nagiging difference? Mas detalyado o may mga additional details lang pag binasa natin sa Book of Matthew. Ganun po. Kasi as I say, yung Book of Mark, ito po yung pinakamaiksi dun sa mga Gospel. And ang focus ni Mark is para mas maging interesado para sa mga Romano o mga Hintil, yung kanyang book. Kaya iniksian niya ito at yung mga sa tingin niya, ito yung mga dapat i-stress out. So, ganun po. Pero marami po mga ganyang pagkakapareho within dun sa, lalo na sa Matthew, Mark, and Luke. Maraming parehong istorya, may mga certain details lang na meron dito, wala dito, may mga ganun po. Okay. So, going back sa usapin ng divorce, the question they are asking Jesus is, hindi upang malaman nila kung maaari bang hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, kundi maaari bang hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan nais niya. So, yan po ang tanong nila. Dapat po, clear yan. So, ito po. Yan. Pag po tayo mag-react, if I'm referring sa lalaki lamang. Kasi dun sa binasa natin verse, no, kung papasin natin, man to divorce his wife. Okay, so wag mo tayo mag-react dyan, ha? Meron po tayong sinusundan kasi na verse, no? So, we will deal naman sa side ng babae later. So, we'll move on sa verses 5 to 9. At sasagutin natin yung tanong kung ang divorce ba is a right of a husband? Karapatan ba ng isang lalaki ang hiwalayan ng kanyang asawa? Later, mapapatunayan din natin o mapapatunayan na ang ating Panginoon ay walang kinikilingan, meaning He doesn't side with the Shammai or He doesn't side with the Hillel. May sarili pong katuruan at panuntunan tungkol dito ang ating Panginoong Jesus na mahalagang malaman at maintindihan po natin. So, sige, basahin natin, Mark 10, 5 to 9. But Jesus said to them, because of your hardness of heart, He wrote with this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Okay.
Although, hindi naman natin masasabi that divorce is literally impossible, given na sinabi ko nga kanina, may mga extreme, may mga life and death circumstances, kung saan it is better for two people to separate kaysa may mga buhay na mawala. Okay, o masira. That's why in verse 9, tingnan natin dyan, it says, what therefore God has joined together, let no man separate. It says, let no man separate, and not man cannot separate. Yes, hindi sinabi na hindi maaari maghiwalay, kundi sinabi na wag niyong subukang paghiwalayin. Nililinaw lang po natin, ha? Pero it doesn't change the truth on the sanctity, on the importance of marriage, and the need for both husband and wife to exert every effort to make your marriage fruitful. Okay? The general rule for marriage, sige, next slide, is to stay together as husband and wife based on God's given roles. That's why divorce is not a right, but a rule. So paano ba sinagot ng ating Panginoong Yesus ang debate na ito? Sumagot siya upang ipaintindi sa kanila na hindi pinahintulot ni Moses ang divorce dahil ito'y karapatan ng lalaki, kundi dahil saan? Because of the hardness of your heart. Never natin mababasa na dahil it is the right of a husband. No. Ulit? Because of the hardness of your heart. Ang tigas ng kanilang mga ulo. Ang kautusan ito ay ibinigay sa pamamagitan ni Moses dahil expected na ng Diyos na hindi malayong mangyari na may mga magkakahiwalay na mag-asawa. Kaya kailangan may patakaran, kailangan may panuntunan na magre-regulate if ever mangyari yung bagay na yun. Pero hindi sinasabi doon na ang divorce o paghihiwalay ng mag-asawa ay isang mabuting bagay. Never mo mababasa sa Biblia na isang mabuting bagay ang paghihiwalay ng mag-asawa. O isang bagay na pinagtibay at aprobado ng Diyos. Maghanap ka ng verse sa Bible na nagsasabi na it is approved, it is okay for God. Balikan mo ko. Tingnan natin kung mayroon pa makikita. Meron pong iba pang ganyang mga policy sa Old Testament na inilagay para i-regulate ang isang kalakaran. Nung panahon na yun, okay. So, isa lang pong example dyan, no, halimbawa yung divorce. May mga ibang patakaran din na binigay ng Diyos noong panahon na yun. For example, paano mo ititreat yung isang slave o alipin? Di ba, nag-regulate din yan sa Old Testament. Hindi mo pwedeng gawin ganito, hindi. Dapat after ilang taon, malaya na siya. Yun. So, may mga regulation about dyan sa mga servant, sa mga taga-silbi. So, in short, what Jesus is saying is that based on the passage sa Mark and Matthew, again, divorce is not a right, but it is a rule to regulate yung maaring mangyari o mga nangyayari ng panahon na yun. Kahit kung titingnan po natin sa Deuteronomy 24, wala po doon binanggit kung pwedeng ipahintulot ang pakikipaghiwalay sa asawa. Bilang paunang salita, yung pong verses 1 to 4 ng Deuteronomy is more a series ng if-then. If-then scenario, conditional statements. Kapag ganito, then ganito. Kapag ganito at ganito at ganito ang nangyari, then ganito. Yan po yung sinasabi diyan sa Deuteronomy 24. 1 to 4. Pero wala kang makikita diyan, mababasa na binanggit kung pwedeng ipahintulot. Yung paghiwalay ng mag-asawa. Okay. So, sabi diyan, meaning yan, if ganito ang sitwasyon, then ito magiging rule. Kapag ganito naman, then ito ang dapat maging tugon nyo. Yan po yung nilalaman ng
Deuteronomy 24, 1-4. Okay, para lang pumalinaw sa atin. Yan po ay ayon sa ating pagsusuri. Okay, so to put my point, basahin po natin muli yung Deuteronomy 24, 1-4. Okay, kasi ito yung ginagamit ng mga ni Shammai, ni Hillel, ng mga Pariseyo no? To prove na pwede daw. Pero sabi diyan, when a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from his house, and she leaves his house and goes and becomes another man's wife. Ito mga kondisyon. And if the latter husband turns against her and writes her a certificate of divorce, ang dami, and puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter husband dies who took her to be his wife, then, if then, her former husband who sent her away is not allowed to take her again to be his wife, since she has been defiled, for that is an abomination before the Lord, and you shall not bring sin on the land which the Lord your God gives you as an inheritance. Walang direktang sinasabi na, yes, it is approved. Again, pinut up lang yan, regulation na yan, yung mga conditions na yan, para i-manage yung sitwasyon o mga nangyayari ng panahon na yon. So, sa konteksto ng Mosaic Law na ibinigay ng Diyos, once umalis ng babae sa poder ng lalaki at siya, meaning babae, ay nag-asawa ng iba, hindi na maaaring pabalikin siya, meaning yung babae, ng kanyang naunang asawa para sila magsama ulit. For whatever reason it is. So, isang purpose ng rule na ito is to avoid what can be called as temporary or short-term marriage. So, iniiwasan nila yung mga ganyan, no? Given that marriage should be treated as holy and honorable. So, doon pa rin babagsak. Because marriage is holy and marriage is honorable, hindi nyo dapat sinasalaula, hindi nyo dapat niloloko, hindi nyo dapat iniikutan para lamang masunod yung inyong pansariling mga kagustuhan o convenience. Sabi sa Hebrews 13:4, marriage is to be held in honor among all. Among all. Ito ngayon ko na nakita to, meron pa ng salitang among all. So mataas ang pagpapahalaga sa kasal. And the marriage bed is to be undefiled. Meaning, hindi dapat madumihan. Walang sexual immorality na ginagawa. For fornicators and adulterers, God will judge. Linaw, no? Linaw. So still, even though how popular Deuteronomy 24 is sa mga Hudyo ng panahon ngayon, it is something that does not align. It doesn't align sa prinsipyo at katuruan ng ating Panginoong Jesus. No, di pa rin. Ito ang katotohanan. Ideally, at dapat ganito naman po talaga. Sa dalawang Kristiyanong mag-asawa, there should be or there is never gonna be a need for divorce. Dapat hindi pumapasok sa isip nyo na, ano kaya? Maghiwalay kaya tayo? Okay, balikan ko po. Sa dalawang Kristiyanong mag-asawa, there is never gonna be a need for divorce. Because Christians are followers of and living for, kanino? Jesus Christ. Christians are those who are indwelt with and led by the Holy Spirit. Yan po ang definition ng isang Kristiyano. Ganyan ang expected sa isang Kristiyano. Ganyan ang expected sa Kristiyano na mag-asawa. Clear po yan. So, on the interpretation on when divorce is permissible, as far as the followers of Shammai and Hillel are concerned, the Shemites interpreted it strictly, the Hillelites interpreted it loosely, but for Jesus, ito naman ang
take ng ating Panginoong Jesus. He moves away from Deuteronomy and he goes to Genesis. Yung Deuteronomy, wala yan. Hindi yan, walang value yan sa usapin ng divorce. I mean, walang weight, walang bigat. Ito ang dapat yung tandaan. Pumunta kayo sa Genesis. As if Jesus is saying, okay, so ginagamit niyo ang Old Testament, you're using the Old Testament to prove your point about divorce, although your effort is pointless, your effort is futile, sige. Let's also use the Old Testament to prove my point about something more important, which is the sanctity of marriage. So, ito na. Here is when Jesus quotes Genesis 1:27 and Genesis 2:24. Ito pong mga verses na to is at the heart of the issue. Ito yung tinitingnan ng ating Panginoong Jesus. Ito yung dapat maging usapin. Ito yung dapat pagtuunan. This is the heart of the matter. As if he's saying, bago kayo mag-isip tungkol sa divorce, dapat mas binibigyan nyo ng pansin itong mga bagay na ito. Bakit divorce agad? Hindi. Let's look into this. Sabi sa Mark 10:6, but from the beginning of creation, God made them male and female. Okay. So, ito po ay kinote din. So, yun yung sinabi natin Panginoong Jesus, no? At ito ay kinote din sa Genesis 1:27 ng Old Testament. God created man in His own image. In the image of God, He created them, or him, male and female, He created them. So, kung titignan natin, mayroong gustong ipaliwanag ang ating Panginoong Jesus using the Old Testament. And kung titignan po natin sa susunod na verses, sa verse 7 and 8, for this reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. Ito po ay kinote niya sa Genesis 2:24. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Anong sinasabi dito? Anong gustong sabihin natin Panginoong Jesus? Next slide. Sige. The nature of marriage is that, again, it's holy. It's this amazing union that God has created for us. And so, we should exert every effort to make it work. Yan yung yan yung isa sa mga mahalagang punto ng ating Panginoong Jesus. Kaya binanggit niya yung sa Genesis. So, looking at Mark 10:7 and 8, Genesis 2:24, side by side. Tingnan po natin. Mark 10:7 and 8, Genesis 2:24. Ayan, side by side ko. Bakit ko nga ba pinagtapat? Meron po tayong mapapansin na kataga sa Mark 10 na wala dun sa Genesis 2:24. Sa 10:7-8, wala dun sa Genesis 2:24. Ano po yun? Pinaka-underline. So, they are no longer two. Nung binanggit ng ating Panginoong Jesus yung tungkol sa Genesis 2:24, meron siyang additional details na binigay. Sabi niya, so they are no longer two. So ano ba ang relevance ng katagang ito? This shows that Jesus is a proponent. He promotes monogamy, meaning isa lang dapat ang kapartner. Diba? Isa lang. Is a proponent of monogamy and Jesus is against polygamy. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, so they are no longer two, but one. Dalawa lang ha. Hindi niya sinabing two or more. And they become one or two. Wala eh. They are no longer two, but one flesh. Maliwanag po yan. So the point is that marriage is God's design and covenant between Him and man and His wife. It's more than a mere contract that you have a right to break whenever you want. Two become one. The joining has happened and it should be honored. Sa isang banda, sabi ng iba, no, ito nakalungkot, no, social media. I don't believe in marriage. It is just a piece of paper. Narinig niya, no? Hindi na siya niniwala. It's just a piece of paper. Oh, mali. Hindi. Sa isang banda, yung marriage certificate, yung sinasabi ng papel, marriage contract, marriage certificate,
It merely declares what already is. Technicality na lang, legal requirement na lang yun. Pero yung marriage, nangyari na. Yung papel is just a legal document. Di ba? Yun yung pagkakaiba nun. Kaya hindi totoo yung sabi ng marriage equates a piece of paper. No. Marriage is a covenant. Union. It is an agreement between a male, a female, husband and wife with, sino kasama? Diyos. Because God designed, because God instituted marriage. Ganun kahalaga yung marriage. Dapat nating alalahanin na our marriage sa mga may asawa dyan is not only about you or me and my spouse. It involves a third entity, and that is God. That's Jesus. By acknowledging God as part of our marriage, it gives us the ability, it gives us the capacity to say, I will love my husband, I will love my wife for Jesus. Kaya napakahalaga na huwag mawawala ang ating Panginoon Jesus sa ating pagsasama. Kasi pag nawala siya, manghihina tayo. We will lose that strength, that ability, and that capacity to stay or to say and to express our love for our spouse. Sabi sa Mark 10:9, what therefore God has joined together, let no man separate. So, ipinapakita dito na Jesus did not approve of divorce. Sabi ko nga sa inyo, pag mayroon kayong nabasa sa Bible na sinasabi na Jesus says, I approve of this thing, which is divorce, sabihin niyo po sa akin ha. Kung meron na kayo makikita, pero I'm sure wala po yun. Sadly, marami ngayon ang nagre-result sa hiwalayan because of unclear o mababaw na dahilan. Ano ba yung isa sa mga common na nire-reason ng mga naghihiwalay ngayon? Bukod sa psychological incapacity, meron pa no? Irreconcilable differences. Di ba? Lagi natin naririnig yan, no? Irreconcilable differences. Pero kung titignan natin, sandali, parang napaka-vague nun. Parang yun yung some indecency or for any reason. Di ba? Parang pareho no? Irreconcilable difference. Well, in reality, there will always be differences sa mag-asawa. Kahit gaano na kayo katagal mag-asawa, nagsasama, meron pa rin mga differences along the way na makikita nyo sa bawat isa. But the good thing, when both of you are in Christ, the Holy Spirit will provide you with the wisdom, with the strength para masolusyonan ang anumang di pagkakaunawaan o kusot sa inyong relasyon. Our culture is so selfish that there are some who think that it is a right to divorce. Hindi na ako masaya. Deserve ko maging masaya. So the focus is on me and not for the Lord. Or on what marriage actually is. The focus is sa sarili. What is marriage? It is a holy covenant instituted by God between a male and female. Tapos magtataka, bakit kaya parang nagka-crumble? Bakit kaya parang bumabagsak ang aming samahan? Bakit parang mag-iiwalay na kami? You know why? Because the purpose of that marriage is to serve and satisfy that person. Instead of satisfying Christ, satisfying his or her spouse. Yun yung nagiging isang problema. Okay. So, for the last remaining verses, Mark 10-12. In the house, the disciples began questioning him about this again, and he said to them, whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her, and if she herself divorces her husband and marries another man, she is committing adultery. Sa verse 10, ipinakita doon na may mga disipulo na hindi nila matanggap yung katuruang binanggit ng ating Panginoong Jesus tungkol sa divorce and marriage.
Sabi diyan, they began questioning him about this again. May kanyang mga instances na binabasa sa Bible, no? May sinabi ng ating Panginoong Jesus, nagbubulungan sila. Bakit gano'n naman? Ganun, ano bang ibig sabihin ng ating nilabay, ng ating guro, ng ating Panginoon? May mga ganyan, no? Ito isang instance to na after magsalita ng ating Panginoong Jesus, nagtatanong sila, nagmi-meeting sila. Bakit naman ganun? Hindi ka matanggap. So verse 11 and 12, may bagong konsepto na binanggit ng ating Panginoong Jesus. So, aside from telling them, divorce is problematic, yun ang gusto sabihin ng ating Panginoong Jesus. He adds two new teachings to show that divorce is not something that He recommends, but something that must be avoided. Ito po ay consistent sa ilang biblical accounts kung saan binanggit din ng ating Panginoon yung tungkol sa pagkakasala ng pangangalo niya dulot ng divorce. So may mga ibang instances, hindi ko na po isa-isahin, no? Mark 10, 11-12, 16, 18, Matthew 19:9, Matthew 5, 31, 32. So these are biblical accounts kung saan binanggit ang ating Panginoon na when you divorce and you remarry, you are committing adultery. Basahin na lang po natin yan. Screenshot po natin. Okay po? So I think we can summarize it sa ganitong paraan. If you get a divorce, it doesn't necessarily free you from moral obligation to your spouse. Pero ito yung tanong. Is there such a thing as justified divorce? Quote and quote, justified. Meaning, kailangan mangyari o kailangan gawin for some reason na valid. Okay? But the thing here is, Jesus doesn't play any games. Daanan po natin mamaya yun. Hindi po nagbibiro ang ating Panginoon, seryoso po siya. So what's the application of this principle? That when you divorce and remarry, then that's adultery. Anong gusto sabihin ng ating Panginoon? A husband and wife who separate and are under Christian principles are actually called to get back together. Maaaring at some point, medyo palamig muna tayo, magmuni-muni tayo. Pero that should not be permanent. The goal is magbalikan kayo. The goal is to make that marriage work. The goal is to make that marriage productive and fruitful. Yun pa rin dapat. Okay? Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 7 verses 10 to 11. Sabi diyan, back to the married, I give instructions. Not I, but the Lord. Meaning, Paul is quoting something na itinuro ng ating Panginoon. That the wife should not leave her husband. But if she does leave, she must refrain or remain unmarried or else be reconciled to her husband. Nakita nyo, no? Dapat bumalik pa rin. Yan pa rin ang goal. And that the husband should not divorce his wife. Make it work. Make it work. Now, sagutin na po natin yung tanong about justified divorce. O kailan ba ipinapahintulot ang paghihiwalay ng mag-asawa? So, the following are the reasons. We're talking about reality po dito, Kaya dinadaanan natin itong bagay na to. So, the following are the reasons. The Bible states adultery. Mamaya po. Another reason is yung extreme abuse, meaning psychological, physical, sexual, financial, and or emotional abuse. Extreme abandonment. But majority ng ating discussion ngayon is tungkol sa tinatawag na unjustified divorce. Meaning, alam mo lang mali, pero itinuloy mo pa rin or someone forced you to do it. Yan po yung ating pinag-usapan. Sabi ko nga, there are exceptions. Binanggit po ito ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 5:32 and Matthew 9:9. No, ano yung isa? Quote and quote, unjustified divorce. Ano yung isang pwede maging reason? Adultery. Basa po natin yan sa Matthew 5:31-32. It was said, whoever sends his wife away, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except for the reason of unchastity or adultery, makes her commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. So the word except for the reason.
Then sa Matthew 99, and I said, whoever divorces his wife except for immorality and marries another woman commits adultery. So this means na ayon sa binasa natin, kapag nagkasala ng pangalunya o sexual immorality ang other half, then it might legitimize the act of divorce. But, so, this is not something na sinasadyang gawin. Meaning, you commit adultery dahil gusto mong kumawala sa iyong partner for some unreasonable or wrong reasons. You cannot play games with God. Tandaan po natin, ang binanggit ko kanina, that for Christians, there is never gonna be a need for divorce. Should be clear sa atin. There's another scenario na mababasa sa 1 Corinthians 7:15. Sabi dyan, but if the husband or wife who isn't a believer, ibang kaso naman to, ibang scenario, insist on leaving, let them go. In such cases, the believing husband or wife is no longer bound to the other, for God has called you to live in peace. Ano bang ibig sabihin nito? Basahin ko natin Tagalog. Sige. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya, yung talagang nag-i-insist siya, talagang pinipilit niya, ayoko na, alis ako. Kung nais humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo silang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang natuwang kapatid ay malaya. Meaning, hindi na bounded yung isa na naiwan. Wala siyang, free siya sa accountability o sa kasalanan. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. So, pwede natin i-connect dun sa mga extreme cases, no? Extreme abuse, adultery, abandonment. Paano ka magkakaroon ng peace kung yun yung araw-araw mong nararanasan? Diba? Ang sabi dyan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. So these are exceptions na mababasa natin sa Biblia. Hindi ko ito pauso. No? I'm just stating what is the biblical perspective. Okay po? Kapit na. Maliwanag na hindi po ito katulad ng two Christian scenario na binanggit ko kanina. No? So iba po yun. Sabi nga, pag kayo pareho Kristiyano, you have to stay together. It is not an option na maghiwalay kayo. And it should never be an option na maghiwalay kayo. You can stretch this kung saan nagpupumilit humiwalay ay isang, kasi pwedeng sabihin na, I'm a Christian. I'm a professing Christian. Pero hindi naman nakikita sa pamumuhay nila. Dahil ang tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Kristo at sa mga itinalaga ng Diyos. Bakit naman pumasok dito yung mga itinalaga ng Diyos? Ito po. Kasi sabi sa Matthew 18:17, ito naman, if the person still refuses to listen, take your case to the church. Isa po sa mga trabaho ng mga elders, pastors sa church, is to decide on certain matters katulad ng immorality or sex, or any form of immorality or sin ng isang miyembro sa simbahan. Biblical po yan na the elders can decide kung maaari nilang hayaan na yung isang quote-unquote member ng church na umalis. Matthew 18 po, basahin po natin yan. Meron pong guidelines. So sabi diyan, if the person still refuses to listen, take your case to the church. Ang dami ng mga pagkakataon, binigyan mo siya ng chance, kinausap mo siya, nagsama ka ng isa pa para kausapin siya, tapos nag-fail pa rin yun, inilapit mo na sa inyong pastor, sa mga elders, nag-fail pa rin, hindi pa rin nakinig, matigas ang ulo, ayokong sumunod, eto gusto ko, bahala ka sa buhay nyo. Tigas, no? Then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Tax collector ka na? Corrupt ka pa? Hindi nun sama-sama nun. Kasi napakatigas ng ulo mo. Pinagbigyan ka na ng pagkakataon ilang beses.
pinilit mo pa rin yung gustong mali. Pastor, trabaho po yan. Trabaho niya. Trabaho natin yan. Okay. So, double negation. Corrupt, tax collector. Minus, minus. Minus, minus. Dapat din po natin tandaan na this also applies sa mga kababaihan. Yun. Sabi naman ng babae, ano naman kami? Bakit po sa lalaki? Hindi, ito naman po, mga kababaihan. No? It goes both ways. No? Kung babasahin po natin sa Mark 10:11 to 12. It goes both ways. Okay? Because whoever commits immorality, whether the husband or the wife, it affects the heart of marriage, di ba? Kahit sino naman magkasala sa inyo si lalaki o si babae, may epekto pa rin yun sa pagsasama nyo. Di ba? So, it applies sa male o sa female. Okay. Kaya, eto po, I am fully aware, and we should be fully aware, that next to my relationship with Jesus, my relationship with my spouse is the most important one I will ever have. Ganyan po tayo dapat. Next to our relationship to Jesus, our relationship to our spouse, kung tayo may asawa, is the most important that we should treat and we would ever have. Sa panahon ngayon, masyado ng heavy ang exposure natin sa media, to the point na it might influence our way of thinking, our way of living. That's why as Christians, our calling is to be a living sacrifice, holy and pleasing to God. We are called to be role models. We are called to be instruments. We are called to be living examples of proof that will lead to winning people to Christ. Di ba napakagandang isipin, tayo naging magandang halimbawa o ehemplo sa iba para makita nila, ay, ganyan pala kapag ikaw ay na kay Kristo. In a way, you can attract them, you can invite them, you can win them towards Christ. Kasi nakita nila yung impact ng inyong naging pagsasama. It's more than being a version of the good and successful person that the world wants us to portray. Since we are called to be disciples of Christ. Being a disciple of Christ, again, we should be students, we should be followers, and there should be others na tumitingin sa atin, na maaaring, in a way, sumunod sa atin. So kung tama, mabuti ang ating pamumuhay, ang ating pagsasama bilang mag-asawa, titignan nila yun. Maaari na sundin yun. Uy, si ganito, nakakatuwa naman si Pastor, tsaka si Sister Marlene, ang saya-saya nila. Ang sweet-sweet nila. Yun, mga ganyan. Yan. So in a way, we can affect. We can have an impact dun sa buhay ng ibang mga mag-asawa din. And even sa mga singles, na makita nila yung mga ganun mga bagay. And magagamit natin yon in order to win people to Christ. And at the same time, to disciple people, to teach them on how to live according to the guidelines ng ating Panginoon. Naway maging mabuting halimbawa tayo ng isang matatag at fruitful na pagsasama to show how wonderful God's gift of marriage is. Jesus emphasizes the importance of marriage when He says, what God has joined together, let no man separate. Thus, whether you are a spouse, you are a parent, you are a child, it is our solemn duty to promote and protect the sanctity of marriage. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Kami po lubos na nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos Ama, sa mensahe pinahatid mo ngayong umaga, gamit ng iyong kapatid ko. Sa ngalan ng mga may asawang narito, tulungan niyo po kami na manatiling tapat at mapagmahal sa aming mga kabiyak at panatilihin niyo po matibay at matatag ang aming pagsasama, na magamit niyo po kami upang maging mabuting halimbawa ng isang mag-asawang Kristiyano patuloy na nagtataguyod ng isang makadiyos na pamilya. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen. Good morning po. God bless us all.
Okay. Salamat, kapatid na doon. So, ito na nagpapatunay po na yung pagsasama ng mag-asawa ay talagang mahalaga. Kaya pansinin po niyo yung marriage contract. Yan lang ang contract na walang expiration. Di ba napansin? Sa lahat ng contract, palaging may expiration, pero yung marriage contract, walang expiration. Nag-expire lang po yan pag nag-expire yung isa sa mga asawa. Kung isa sa inyo nag-expire, doon lang nag-expire yan. No? Kaya tandaan po namin. Tayo dito ngayon, tayo po magbawakas sa ating sa isang panahon. Panginoon, maraming salamat. Dahil muli pinatunayan mo na totoo, yung pagiging mag-asawa ay talagang napaka-sagrado sa iyong harapan. Even ginawa mo itong halimbawa, yung pagpunta dyan sa langit, pati na dito yung mga anak mo na nandito, bride and groom. Kasi ganun mo pinapahalagaan ang buhay mag-asawa. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na may katakbo sa aming isipan, sa aming puso, na ang aming mga asawa ay kaloob galing po sa inyo. Kaya nga dapat palaging sa pagsasama ng mag-asawa ay palaging ikaw ang dapat maging sentro ng aming pagmamahalan. Para hindi po mawawala yan. Kasi the more na nagkaroon kami ng intimate relationship sa iyo, lalo kami nagkaroon ng intimate relationship sa aming mga asawa. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kabataan na naririto na makita ma-realize nila yung palang ibig sabihin ng pag-asawa. Kaya nga dapat talagang pinaghahandaan, binibigyan ng importansya ito. Kasi ito nga po ay napakasagrado sa iyong harapan. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, bawat isang naririto sa amin, may asawa, talagang mahalin namin ang aming mga asawa na nanggagaling po sa aming puso, kasi Panginoon, ganun mo kami trinit. Trinit mo kami bilang mga anak mo, trinit mo kami bilang kagaya ng isang analogy ng mag-asawa. At salamat din, Panginoon, sa aming mga kabataan na nakapakinig po ng mensahe ito, maging dahil din ito matatak sa kanyang isipan na napakahalaga at hindi basta-basta pwedeng mag-asawa nang wala na hindi pinag-isipan. Kaya dapat pag-isipan talaga ito ng gusto at malagay sa aming isipan, sa aming puso ang mga bagay na ito. Panginoon, sa mga oras ito, kapatid, meron kong karamdaman sa mga oras ito. Ito isang pagkakataon para pwede tayo lumapit sa ating Panginoon. Kasi gusto ng ating Panginoon ibigay ang pinaka-the best para sa atin. At ayaw na magkaroon tayo ng physical na karamdaman. Ito ang design niya. Kaya kapatid, kung meron ka ng karamdaman sa mga panahon ito, tanungin mo, Panginoon, ano kaya ang dahilan bakit ka meron karamdaman? Pwede mo rin hingin sa kanya kagalingan. Kasi siya mismo nagsabi, meron tayong kabigatan, lumapit tayo sa kanya at bibigyan na tayo ng kapahingahan. Sige, sa mga oras ito, sino sa ating kalangitan na meron karamdaman? Hilingin mo sa ating Panginoon ng kagalingan. O meron kang naalala, nakasama mo sa bahay na hindi nakapunta rito sa church na meron karamdaman, ikaw po, ilapit po natin sila sa Panginoon. Yes, ilapit mo namin ngayon sa mga oras ito, si Gabi, meron karamdaman, may dinaramdam siya. Ikaw po magbigay sa mga karamdaman. Sige, bagnitin po ninyo, kayo po na nakaalam yan, may mga karamdaman. O ikaw mismo, dahil gusto nyo tayo ibigay sa atin ng kagalingan. Emotionally, mayroon kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng tahanan, o sa barangay na ginagalawan mo, sa komunidad na ginagalawan mo. Gusto ng Lord na matuto tayo magpatawad. At matuto rin tayo humingi ng tawad kung tayo magkakamali. Ipaalala sa atin ng Panginoon. Ipaalala sa atin ng Panginoon. Kasi gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng peace sa lahat ng mga tao. Gusto ng Lord na maging isang promoter tayo ng peace. Kaya dapat magsimula sa atin bilang isang mga Kristiyano o mananampalataya. May mga bagay na umahandang sa iyo para itong makasama kay Lord. May mga bagay na nagiging mas mataas pa kaysa sa prioridad para sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na magtagumpay tayo sa mga bagay na ito. Dahil gusto ng ating Panginoon, palaging siya ang nasa ibabaw ng ating pananampalataya, ng ating pananaw sa buhay. Siya dapat ang pinaka-importante sa buhay natin, ang ating Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na bigyan talaga ng pagpapahalaga natin ang ating kaugnayan sa Kanya, yung relationship natin sa Kanya.
Ano man yung mga bagay na nagiging hadlang, in Jesus' name, maalis na. Mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasamatay sa ating Panginoon. Idolatry, witchcraft, tradition, horoscope, o ano mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasamatay kay Lord. Lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. Ngayon na rin, financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito, hindi yan ang design ng Lord. Kasi sinabi niya, ang lahat ng kanyang mga anak ay hindi niya pagpupalangin. Nahihirapan ka sa mga panahon ito, tanongin mo si Lord. No, talaga bang close ako sa iyo, close ka sa akin? Kasi kung mismo nagsabi, kapag kami malapit sa iyo, hindi mo ka pagpupalangin. Maaaring may tinuturo ang Lord sa mga oras ito. At sunod Lord, yung lahat ng mga resources na binigay sa atin, maging good steward tayo. Good steward tayo. Gusto rin ng Panginoon ibigay sa atin yung mga bagay na kailangan natin. Gusto lang niya maging masipag tayo. Hindi natin pwedeng lahat gawin sa atin. Bahala na si Lord, bahala na sa hindi. Tama, bahala si Lord, pero meron tayong gagawin. Hindi tayo pwedeng maging petiks. O hayaan lang natin na si Lord ang bahala, kaya na niya yan, hindi. Binigyan tayo ng Lord ng dalawang kamay, dalawang paa, buong-buo tayo. Ibig sabihin, gagamitin ng Lord itong mga bagay na ito, mga pinagdalo niya sa atin para makapaghanap buhay tayo ng maayos. In Jesus' name. Lord, sa aking mga kapatid, nagdiriwan ng ganong kaarawan, anniversary, kung paano pinagpala mo nakarang taon, lalo pagpanaay mo, lalo para natin Panginoon yung pagpapala, at palagi matalim sa aming isipan. Kaya binigyan mo kami ng extension sa buhay dahil gagamitin mo pa kami para sa iyong kalwalhatian. Kaya yung extension, ang buhay namin mag-asawa, gusto mo po na maging showcase kami sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kapaligiran, makikita nila ganito dapat nagmamahalan ang isang mag-asawa. Kaya nagkakaroon po ng extension ang pag-asawa ng mag-asawa. Lord, papasok na po pasukan. Alam po namin, Panginoon, na kailangan namin ang provision na galing po sa inyo. Pero ikaw mismo nagsabi, hindi mo kami pababayaan, hindi mo maiwanan. Tutulungan po ang mga magulang, ang mga guardian sa kanilang provision, sa kanilang pangangailangan para mai-provide yung pag-aaral ng mga bata. At ang mga bata, Panginoon, bibigyan po sila ng patuloy na karunungan at kaalaman, pag-iingat sa kanilang pagpasok sa kanilang paaralan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Nakikita po niyo, nakikita namin sa social media, nakakatakot, para aatakihin ang bansang Pilipinas. Pero Lord, ang bansang Pilipinas ay ikaw nagmamayari. Ang bansang Pilipinas, hindi mo pababayaan, hindi mo iwanan. As long na mayroong mga Kristyano na rito na nananalangin, hindi mo po pababayaan. Kagaya ng panahon nila Lot, panahon nila Abraham, kahit na mayroong 10 lang ang mananampalataya, hindi mo binigay, hindi mo ibibigay. Ang bansang Pilipinas, hindi lang 10, hindi lang 100, libo-libo ang naniniwala at nananampalataya na ang bansang Pilipinas ay patuloy na iingatan at gagabayan mo. Kaya sa inyo po kami umaasa, Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan at kaalaman, magkaroon ng banal na takot sa iyo. Ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan para magagpala nila ng tungkulin para sa kapakanan ng aming bansa. Pagpalain mo rin, Panginoon, mga kapulisan, mga sundalo, na siyang ginagamit mo para sa peace and order at kalayaan ng bansang Pilipinas. Kaya uli, Panginoon, sa araw na ito, nagpupulot at papasalamat po kami dahil patuloy na mayroong ang gagawin sa bawat isa sa amin dahil kami ay simbolo ng bansang Pilipinas. Kami mga Pilipino ay umaasa at nananalig na ikaw lamang ang tanging pwede magbigay ng patuloy na pag-iingat at paggabay sa aming bansa. Muli, Panginoon, itong isang linggo na ito, makikita ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, sa bawat isang mananampalataya, may tataas, may tataguyod tayo. Masasabi namin na kami ay talagang mga anak ng Diyos, na kami talagang mga Kristyano. Kaya ngayon, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo lahat ng bagay na ito kasi hinihingi din pa namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat ng naniniwala na anak ng Diyos, magsabi ng malakas na kamayan po natin ang bawat isa, bigyan po natin ang pagpapala sa bawat isa.